Hi mga moms! Welcome to my mini vlog. Ang dami nagtatanong ano daw ang ginagawa ko para ma-prevent ang tick and fleas ng mga fur babies ko. Tara, alamin natin. May monthly maintenance na talaga sila for anti-tick and fleas. Inter-fur babies lang naman sila, bakit kailangan pa nila yan? Yes, kailangan pa rin nila para maging protektado sila. Minsan, may mga outdoor activities sila. Minsan, iginagala ko sila. Kaya hindi maiiwasan na magkaroon sila nito. Delikado kasi ang sakit na dala ng tick and fleas at pwede pa nilang ikamatay ito. Ayoko maging pabayang fur mom, no? Mahal na mahal ko kaya mga fur babies ko. After ko silang palakarin, niliguan ko muna sila isa-isa. Ayan, nag-iba na nga ang mga itsura nila. Palagi ko silang katabi kaya ayoko silang nagkakaroon ng tick and fleas. Ayoko rin dumating yung time na ikakapahamak nila yon dahil sa kapabayaan ko. Ayan, ang gaganda na't ang popogi ng mga fur babies ko. Ang pogi na ng beltong yan. Ang pogi na. Ikaw pogi. Ha? Sa first fur baby ko na si Kisses, NexGard ang tinitake niya to prevent anti-tick and flea. 600 to 800 ang price niyan. May allergy din kasi siya. Maganda yung NexGard pero medyo pricey lang talaga. Pero maraming benefits. Yummy? Sarap? Wow! Very good, bebe. Ang galing. Monthly take niya, nire-record ko talaga sa vaccination and health record niya para na-monitor ko. Eto naman ang ginagamit ko kay Narisas and Sky. Lahat ng mga monthly supplies nila, ino-order ko na lang online. Medyo mahirap nga lang siyang i-open, kailangan pa ng gunting. Ang paggamit nito, hahawiin lang natin yung sa batok nila. Tapos, ilalagay na rin natin para maiwasan nilang madilaan. Then, suklayin na lang ulit. Kay Sky, same procedure lang din ang ginawa ko. May ibang fur babies na kahit protektado pa rin sila, hindi pa rin naiiwasan na magkaroon ng sakit nito. Pero sa fur mom, mas okay pa rin na ginawa mo yung lahat to protect them. Let's protect our fur babies from tick and fleas. Sana may natutunan kayo. Thank you for watching. Bye!